Netong nakaraan, meron niyang nagtitrending dito sa social media, no? Etong tatay na nakakain daw yung anak niya ng panis na gravy, no? Trending na trending to. So, alam ko naman na yung mga mangilan-ngilan sa mga viewers natin, no, napanood na to. Ito nga yung issue tungkol dito sa Andox, no? So, panoorin natin, tapos mamaya magko-komento tayo ng konting-konti lang. So, galit na galit dito yung tatay, may mga words kayong maririnig na hindi kaaya-aya. So, panoorin na natin. Ah, tignan mo. Panis yan. Ang gagawin natin? Umiiyak yung anak ko ngayon pag uwi ko ng bahay. Sasabihin mo, pasensya. Anong gagawin ko dyan? Pinakamaselan lahat ng pagkain, pre. Alam mo yan. Dapat bago mo bigay yung gravy, titignan mo muna kung kanina pa yan o hindi. Takin na, napaka-asim yan. Gawin natin. Pre. Sagutin mo ako ngayon. Ang asim ng gravy mo eh. Lalasunin mo pa yung anak ko eh. Wala kang alam. Kahit kakapasok mo lang, dapat chinecheck mo yan. So, dito sa video na to, no, etong binibidyohan niya dito, yung nasa harapan niya. Sabi nung lalaking to, yung nagsiserve, parang kakapasok ka lang daw niya dito sa Andox. Pero syempre may mga training naman yan bago ka talaga mag-start dyan. O sa pagkakaalam ko, no, yung araw din ng training mo, parang actual mo na rin yun ipapasok no, kung hindi ako nagkakamali, no. Pero panoorin pa natin to. Oo nga po sir, kaya alam ko po pag nga ganito, ako po may expert to. Hindi may expire? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Patingin ang ID mo. Sige na. Wala pong dalang ID sir. Irereklamo ko sa munisipyo yan. Tignan mo, maniwala ka sa akin. Ha? Kahit bago ka lang, apat alam mo yan. Nagtitraining ka dyan, pre. Namamalipit sa sakit yung anak ko. Pilar pa kami galing, oh. Sige, tikman mo muna ngayon para malaman mo, maasim. Di ba panis? Oh. Yeah. Kahit nagtatrabaho ka, alam mo rin dapat yan. Oh. Boss, anong gagawin natin doon? Papacheck up mo? Oh. Hindi, ano ko ngayon sa'yo? Paano didiretso sa hospital? Dapat di ba chinecheck mo yun? Kami nga sa McDo, alam mo sa McDo, hindi tumatagal na 7 hours yung kahit na pwede pa, pinapalitan namin yun. Di ba ganun rin, di ba? Oh, di ba pinapalitan? Oh. Pero mas namin nilalagyan namin kung anong oras mag-expire siya. Bakit ang asim? Tignan mo. Paliwanag mo sa akin, oh. Tignan mo. Hindi na anuhan? Amoy mo. Oh. Ano? Di ba ang asim? So eto no, magko-komento lang tayo dito sa tungkol din dito nga sa issue na to, no. Sa mga hindi nakakaalam, no, yung mga paggagawa ng gravy na yan, batch per batch yan ginagawa, no. Ang masasuggest ko lang din dito sa company itong Andox, no, gawa ng investigation dito, mag-investigate tungkol dito sa gravy na to. Kung etong tao lang talaga na to yung naka-experience ng pagkapanis na yan, maaaring hindi nating masabi, baka gawa-gawa lang din niya yung istorya na to. Kasi mas mapapatunayan to kung merong mga iba pang bumili na kasabay na itong lalaking to, no. Kung yung mga kasabay niya ay hindi naman talaga napanisan at hindi nakaka-experience nung pagkapanis nung gravy, mukhang malabo talaga yung sinasabi na itong nagbibideo na to, no. Hindi na sa kinakampihan natin kahit papaano yung mga nagtitinda neto ditong mga employee ng Andox, no. Kasi yan nga, batch per batch yan. Kung siya lang mismo yung naka-experience niyan, paano nangyari yon? Bakit yung mga ibang kabatch nung mga gravy na ibinigay netong mga empleyado ng Andox ay bakit walang nagreklamo? Bakit siya lang, no? Kaya maaaring hindi natin masasabi talaga kung talagang yung gravy na to ay ewan ko kung pinalitan talaga ng panis. Parang kung narinig nyo yung sinabi nitong ay nagsusulat-sulat na to, no, parang sa pag may point siya na hindi kaya parang pinalitan to sir, parang may point siya na ganon, no. Kung mapapatunayan to na napanisan talaga etong Andox, malaking pagkakamali talaga nila yan dahil maaari silang mapasara dyan dahil wala silang food safety na tinatawag, no, na dapat
merong expiration date lang din kung ano yung ginagamit nila na gravy. Pero so far naman sa mga experience ko pag bili-bili dito sa Andox, no, hindi pa naman tayo nakaka-experience ng ganyan. Kaya sana imbestigahan to ng Andox din kung paninira lang to, at sana merong ding mga iba pang magreklamo yung mga bumili or yung mga kasabay na bumili na itong nagbibideo na to, para mas mapatunayan kung talagang merong sablay na ginawa etong mga empleyado ng Andox, no. Pero kung siya lang, bakit yung mga ibang kasabay, yung ibang kabatch nung gravy na yun na naibigyan, bakit hindi nagreklamo or bakit hindi naman pala panis, no? May mga ganun no. Yun, sa investigasyon na lang ang lalabas ang katotohanan dito sa pagkakaano natin, no. Pero sa video na to, ang masasabi ko lang din dito, no, ano yun, mas inuna mo pa ang puntahan yung branch ng Andox kaysa yung anak mo ipunta sa ospital, no. Dapat ipinunta mo na sa ospital bago ang nag-video-video dyan. Mukha ka ring engot no. Ninuna mo pa yung pag-video-video dyan, alam mo naman palang namimilipit na yung anak mo sa sakit, hindi mo pa itakbo sa ospital. Ano, para may content ka rin. Yun, di ba, no, isipin nyo mga tropa, no, namimilipit na daw yung anak niya sa sakit sa bahay daw. Itakbo mo na sa ospital or sa clinic. Unahin mo pa yung mag-video-video dyan, dalhin mo sa clinic, kumuha ka ng kung ano-anong output or kung anong nangyari doon, tsaka mag-rekta dyan sa Andox, no. So, ayun, hindi ko alam kung for the content lang din tong pag-video-video niya nito pagtaas pa ng boses no. Pero sana ito, sa shoutout natin yung Andox, no, sana bigyan nila ng time to, imbestigahan nila tong pangyayari na to, no. Kasi yung mga ganyan talaga, may mga food safety yan, kaya ang dami-dami nila dyan. Imposible rin bakit sumablay ng gano'n na panisan, no. May mga point din na gano'n no. Yun lang, like, share, and subscribe mga tropa. Sana sa mga nagtitinda dyan sa Andox, yung mga crew ng Andox or kung ano-ano man, bantayan nyo yung gravy nyo para hindi na maulit yung mga ganitong pangyayari, no. To, sana imbestigahan to ng Andox. Yun lang, bye bye, power, more chismis to come.